At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong sobra na po. Ang kapal ng pagmumuka. Nito pong si Delima mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan. Nagpasa po sila ng motion for reconsideration. Kaugnay nga po doon sa desisyon ng Korte Suprema na yung impeachment po ni Inday Sara, ni BP Inday, unconstitutional po. Ibig sabihin, moot na po. Moot. Ibig sabihin, wala na po. Voided na po. Hindi na po dapat gawin yung impeachment ni BP Inday Sara. Alam nyo man, takin nyo mga kabayan, eto pong si Delima, tinatakot po yung mga nandyan sa Korte Suprema. Ano pong sabi niya? Ipapa-impeach niya daw po. Ipapa-impeach niya daw po yung mga husgado ng Korte Suprema. Pakiramdam po ni Delima, pakiramdam po ni Delima, mas mataas na po siya sa Korte Suprema. Yung 15 husgado, yung justices, papa-impeach na po. Ang may iwan sino? Wala na po. Pag na-impeach po yung labing lima, wala na po. Wala na pong may iwang justices. Igawin na lang natin, si Delima na lang. Si Delima na lang tagapagpasya. Total, mas magaling naman po siya kaysa sa mga sa Korte Suprema. I-impeach niya daw po, mga kabayan. I-impeach niya, tinatakot niya po yung mga justices, yung mga husgado diyan sa Korte Suprema. Ano pong napala po niya? Nagpasa po sila ng MR, motion for reconsideration, para ikonsidera ng Korte Suprema na bawiin yung sinabi nilang nauna at dapat daw ituloy yung impeachment ni BP Inday. Tapos sabay pananakot na i-impeach daw sila. Ano pong tagon sa kanya ng Korte Suprema? Ituloy yan. Ituloy yan. Hindi pwedeng, ituloy yan. Ang sagot po sa kanya ng Korte Suprema, executory na yung sinabi nila. Immediately executory. Ibig sabihin, immediately, tapusin na. Nakikinig ka ba, Delima? Ibig sabihin mga kabayan, pinalagan po ng Korte Suprema. Kahit na po tinatakot po sila ni Tamba, kahit na tinatakot po sila ni Delima, pinatunayan lang po ng Korte Suprema na talagang matatag sila at hindi po sila papatakot dito sa sinasabi ni Delima na i-impeach po yung 15 husgado. Na malupit, di ba? Kasi nasa utak po ni Delima, puro impeachment na lang po. Yan po yung panakot niya I-impeach si BP Inday Sara. Ngayon, hindi pumayag ang Korte Suprema, i-impeach yung mga nasa husgado. Baka gusto mo, i-impeach mo na rin yung Pangulo, impeach mo na yung mga pulis, impeach mo na yung mga yung mga ayaw sa'yo, impeach mo na rin lahat para ikaw na lang maiwan dyan. Total, feeling mo, mas magaling ka diba? Impeach mo na. Mantakin mo, husgado, justices ng Korte Suprema, i-impeach mo dahil lang ayaw mo nung sagot nila. Saan ka naman nakakita? Dapat dyan, dinidisbar na Yung hinayupak na yan Ano ba bang hinahantay ninyo? I-disbar nyo na po yan. Bakit? Lantaran na po kayong tinatakot po kayo Kung ako husgado, kinadisbar ko na yan. Bakit? Di ba? Una, pumatol sa may asawa. Nakipagsingalong sa mga durugista sa Bilibid. Ano pa bang kailangan ninyo? Di ba? Pantakin mo. Ang dami na paglabag na ginawa niyan I-disbar nyo na po. Masyado pong matapang, masyado pong magaling Feeling po niya ni Delima, mas magaling pa po siya kaysa sa inyong mga justices. Kaya ang gawin nyo na po, i-disbar nyo na po. Parang awa. Para matanggalan na kayo ng sakit sa ulo. Di ba? Ulo pong napakatigas ng mukha. Saan ka makakita? Attorney ka lang. Diba? Yung mga husgado na yun, dumaan na yun sa katakot-takot na pag-aaral at kung ano-ano pa. Para maging justice na sasabihin mo, i-impeach mo. Sino ka ba? Ang alam naman lang namin sa'yo, isa kang
Protector ng mga durugista eh. Diba? Junel. Diba? Nakikiapid ka sa may asawa. Junel. Diba? Eh, yun lang no, mga bayan ha. Yun lang eh. Dapat kayo, sumusobra na isipin mo, tatakutin mo yung mga justices. O ito mga bayan, panuorin po natin ha, kung paano po tinira. Hindi mo tinira ng literal, parang binanatan. Hindi rin po literal ha. Ano bang magandang term? Niyari. Niyari, ni Atty. Tomasio. Itong si Saba. Ha? O, ito po, Atty. Tomasio, pasok po. Oo. Diba, si Laila de Lima. Talaga naman yan, si Laila de Lima hindi sumusunod sa Supreme Court yan. Di ba kaya nga, paulit-ulit nating sinasabi, hindi sumusunod sa batas yan. Yung contempt order ng, yung TRO ng Supreme Court, hindi niya sinunod. Oh, alam na niyang may batas, hindi lamang sa Biblia, kundi sa mismong penal code natin sa pakikiapid. Nakiapid pa siya. Hindi sumusunod sa batas yan. Oh. Di ba, nakikipagkantahan siya sa mga sinasabing drug lords doon sa Bilibid. O, iyan ang mga tumitira. O, tumira sa Supreme Court. Mali daw. Ako sabi, mali ako, sorry. Ngayon naman, tinatakot yung mga taga-Korte Suprema. Impeach daw, impeach. Oh, dapat to, nako-contempt na rin eh. Sumusobra na itong mga to. Pero batiin muna natin ang Pilipinas. Yes. Why? Number 3 ang Pilipinas. Saan? Number 3 sa pinakakorap na bansa sa ASEAN. Ba't batiin? Number Negative yun 3. Number 3. Ang lungkot naman yan. Hindi, batiin natin kasi hindi tayo number 1. Number 3 lang. Ang number 1 ay Myanmar. Diba? Ang number 2 ay Cambodia. At buti na lang ay number 3 lang tayo. Number 3. Sa ASEAN, sa ASEAN. Nakakaawa na Sa Asia, hindi tayo masyadong mataas. Okay. Number 18 lang. Ito. Nasa top 20 pa rin. Matindi ito ha. Kawawa tayo ha. Okay, tingnan natin ang mga lumamang sa atin at ang mga nilamangan natin. Yeah. Ang number 20 ay Laos. Laos. Laos na nga eh. Laos. Dati dyan na ang ambassadorship yung aking boss, tunay na boss, si Ambassador Kabangon Chua. Tony Kabangon Chua. Yes, Ambassador to Laos yan eh. Si Ambassador. Number 19, ang tinalo natin ay Mongolia. Tinalo pa natin ilagay na rin. Number 19, talo natin. Number 18 tayo eh. Okay po, diba? sige na, Tony. Mongolia, nandun si Mr. Shuli. Kaya siya lang si Mongolia. siya sila kolap do Mongolia, palay sila kain Mongolia, barbecue. Andaya na tayo, number top 20 mo kolap nation ha. Makanda yan ha. Ano ba yan? Ito, gawin natin. Ito yung mga tumalo sa atin. Number 1. Ito ba naman ang mga tumalo sa atin, matitindi. Mga nangangamote talaga. Number 1, Syria. Okay. Di ba, gera doon. Number 2, ay marami kasing mga hippie dito eh. Yemen. Number 3, North Korea. Biro ko, talo tayo ng North Korea. Siyempre naman. Anak ng teteng eh. Hermit Kingdom yan. Number 4, Myanmar. Di ba? Military junta po yan eh. Ito, number 5. Baka hindi pa alam ng mga ibang tao ano ito. Turkmenistan. Wala. Wow, Walang naman. Number 6. Ito, tinalo tayo nito. Matindi to. Afghanistan. Wow. Number 7. Ito, hindi din alam ng maraming tao kung saan to. Tajikistan. Wala. Hindi alam. Number 8. Talo tayo ng Cambodia. Okay. Number 9, talo tayo ng Lebanon. Kamuting mga bansa itong tumalo sa atin. Okay. Number 10, Azerbaijan. Can you imagine? Hindi ko rin kilala yan. Number 11, Iran. Number 12, Bangladesh. Dating East Pakistan. Kailan lang itong bansa ito. Number 13, kinalo rin tayo nito. Kyrgyzstan. Never heard talaga. Number 14, talo tayo nito. Ng Iraq. Ay. Number 15, talo rin tayo nito. Pakistan.
Number 16, natalo rin tayo nito. Ano to? Uzbekistan. Ay, nako po. Ayan. Hindi naman nakahanay sorry. tayo sa mga bansang ito, sa most Grabe. corrupt, ano? Uzbekistan, ha? Turkistan, ha? Kung ano nung istan. Oo nga, grabe, no? Talo rin tayo ng Malaking Sri Lanka. Malaking kahiyan yan. Ay, gano'n, no? Ito ang mga pinaka-hindi corrupt na bansa sa buong sa Asia. Asia pa rin. Kasama yung East Asia nito, Middle Asia, ha? Okay. Okay. Number 12, papaakyat ha, Oman. Di ba may kanta dyan yung Oman is an island. Hindi yata yun. Kala ko, man, mama. Nagkaiba. O number Okay, 11, yes. na pinaka-ayos, pinaka-malinis. Pagdating sa governance, hindi malinis yung walang basura, ha. 11, Saudi Arabia. Okay. Number 10, Qatar. Mayayaman kasi yan eh. 9, kahit na. Oman di naman mayaman eh. Mayaman Oo. daw. Number 9, South Korea. Number 8, Brunei Darussalam. Number 7, Israel. Sinasabi mo mayaman sila. Opo. Kaya good governance. Hindi. Good governance sila, kaya yumaman sila. Baliktad pala. Baliktad. Number 7, Israel. Noted. Okay. Number 6, Taiwan. Number 5, UAE. Wow. Number 4, Japan. Ito, hindi mayaman to. Number 3, Bhutan. Hindi ko alam yan. Bhutan. Bhutan. Number 2, Hong Kong. Wow. Number 1, siyempre, lagi naman, is Singapore. Swerte nila, no? Oo, ha. Ito, hindi basta ni-rank ito. Baka akala nyo opinion lang ni Apo. Richard Heydarian ito. Hindi po. Ito ay according to the latest Corruption Perception Index. Oh, yes. Ito ang mga nag-rank dito. Transparency International. Ayun. Press Freedom Index by Reporters Without Borders. Opo. Yan. Number 3 tayo, out of 11 nations. Yan. Number Okay. 18 tayo, out of 45. Mabigat, ano? At number 62 tayo, out of 181. Wow, top 100 pa rin tayo, ha? Iba talaga, Pilipinas. Mabigat. Nakakahiya ang Pilipinas. Nangangamote, oo. At Ay, nako. ito daw ang mga factors na tinignan. Among the factors, yun daw, pagbenta ng 129 billion na gold reserves, pagkuha ng 89.9 billion sa PhilHealth, Maharlika Fund, 250 billion, walang nyanyanyari. Walang nyanyanyari. Sad to know that. GSIS, kinuhanan ng 62.5 billion, 62.5 ang SSS, Land Bank, 62.5 billion, pinaglalalagay ito sa Maharlika Fund eh. PDIC, kinuhanan ng 117 billion. Biro mo yun ang insurance sa mga tao, mga pangkaraniwang tao, pagka biglang nagsasara yung mga bangko, lalo na yung mga maliliit na bangko, kinuhanan mo. Hala. Di ba? Wala Meron na. pang 4.5 billion confidential funds na ang liquidation is by certification pero hindi iniimbestigahan. Yung 125 million palibhasa kalaban, iniimbestigahan. Flood control, 500 billion, aminado yan ha. Confirmed yan. Kita mo? Yan ang mabigat. Malungkot. Kaya sila, alam mo, eto itatay up ko dito para mapagtakpan itong rampant corruption dito. Pinupush nila yung impeachment. Okay. Yun. Eto di ba? Natalakay na natin mga magulang at mga kapatid. Opo. Yung desisyon na 97 pages na hindi pa rin yata nababasa ng ibang mga congressmen. Ang haba nun. Kasi di ba ang qualification sa congressman able to read and write? Yes. Bakit hindi yata marunong bumasa tong mga to? Kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila ito etong sinasabi nitong House lagi through their spokesperson, si Attorney Princess Abante. Actually, ito hindi ko maintindihan eh. Di ba nakita mo yung spokesperson ng Supreme Court?
yung abogada. Opo. Di ba napakaganda? Yes. Alam mo, pag ganun, masarap pakinggan yung pahayag eh. O wala akong sinasabi ha! Bakit ang mga spokesperson si Claire Castro bago si Princess Abante? Mag-classmate sila. Ang ganun ba? Classmate. Magkamukha naman sila pati. Hawig. Wala akong sinasabi ha tungkol sa itsura nila. Sabi ko magkamukha. Oh. Hindi, sabi mag-classmate sila nagkakaintindihan. Sabi nga ni Era, birds of the same feather are the same birds. Together. Iba yung version ni Era. Birds of the same feather are the same birds. Ano ba naman yan? Alam niyo kung bakit? Sinabi na ng Korte Suprema, malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Opo. Hindi nawala ng transparency and accountability. Ha? Pwede niyong idemanda sa ombudsman, wala namang immunity ang vice-presidente, di katulad ng presidente, may sovereign immunity. Correct. Idemanda niyo ng administrative, idemanda niyo ng criminal case. O, di ba? Opo. Mag-hearing kayo ulit, di ba? O, bakit gusto nila impeachment? Ba't ayaw nila ombudsman? Kasi walang ingay, walang media, tahimik, hindi nila masisiraan si Vice President ng trial by publicity katulad ng ginawa nila kay Chief Justice Corona. That is the only reason kung bakit pinipilit nila matuloy itong impeachment to the extent na nagpapakaeng-eng na yung mga ibang senador. Huwag daw munang magbotohan, huwag daw munang magdesisyon kung ititigil o hindi ang impeachment trial. Huwag daw. I would like to direct your attention to the penultimate page nung 97-page decision. Yeah. Di ba si Rizon Tiveros, magaling daw siya sa Ingles? Di ba? Tira siya ng tira. Forthwith. Oh, and ito ibig sabihin ng forthwith, 'di ba? Sabi niya, immediately, as soon as possible, etc., sabi ni Riza. Oh. Magaling din pala siyang tumingin sa dictionary, whether online o physical na dictionary. Ma'am Riza, tignan mo rin yung meaning ng dalawang words na nasa isang phrase doon sa desisyon ng Korte Suprema. Immediately executory. Tignan mo naman ang meaning noon. Huwag mo sabihin hindi mo alam ang meaning noon. Immediately executory. Parang forthwith mo na forthwith mo. Ano nangyari doon sa kapo-forthwith niya? Di forthwith na remand. Gusto niyang mag-convene di ba? Nag-backfire yun sa kanya. Sabi niya, di, mag-convene tayo. Sabi ni Cheese. Sige, convene tayo. Okay, anong gagawin natin? Convene na tayo. May nag-motion. Remand. Okay, carried 18-5. Di forthwith nga. Di ba? Di nagtagal, nag-bounce back banat ng tuloy. banat kasi si Manang Risa. Ba't pinabayaan po ng mga ibang kasama? Anong pinabayaan? Kasi bakit si Ma'am Risa lang nagsasalita? Hindi ba nagsalita rin si Coco? Kaya lang, hindi na pwede siya magsalita ngayon kasi hindi na siya senador. Lats pa sa Marikina. Paano siya magsasalita? Di ba? Ngayon, kung ano-anong sinasabi nila. Kay overreach, kay nagbigay ng rules, iniba yung batas, yung nagsasabi, mga dalubhasa pa naman kayo. Christian Monsod, si Frank Drilon. Sino bang mga tumutulig sa Supreme Court? Ito may mga characters na bumabanat sa amin na pinoprotektahan namin yung Supreme Court. Etong unang-una diyan si Ronald Llamas ng Akbayan, di ba? Ang distinction lang niyang si Ronald Llamas, wala namang qualification niya kundi naging political advisor siya ng the worst president ever in Philippine history, si Noynoy Aquino. Di ba? Yan si Ronald Llamas ang nagyamas kay Rizon Tiveros. Ibig sabihin, hindi! Paililiwanag ko yung sinasabi ko, nilyamas niya. Di ba? Pagka ikaw ay yung pangalan mo minsan, nalelend mo sa isang activity. Halimbawa, si Noynoy. Noynoying. Di ba? Ibig sabihin, walang ginagawa. Opo. Ganun lang. Laro-laro ng Mobile Legends, di ba? Or nagadon ka. Ibig sabihin, na-disbar ka. Kasi may mga tao, yung May pangalan katapat nila, na. nalelend dun sa activity. Di ba? Parang yung diesel. Opo. Yung diesel na fuel. Opo. Pangalan yun ng tao
Hindi si Vin Diesel, ha? Ano na? Oo. Hindi, basta German yun. Siya nag-invento ng diesel engine. Aha. Oo. Oh, di ba? May gano'n, no? So, si Rizon Tiveros, since ang advisor niya si Ronald Llamas, nalyamas siya. Nalya. Ronald Llamas. Oo. Oh, yun ang, ano bang qualification? Political advisor siya. Puro political scandal si Noynoy. Hindi naman niya nagamot. Kaya nakulat si miserably. Si Mar Rojas, di ba? Yung sa 44, di ba? Yung Yolanda. Hindi niya nalunasan yung mga political scandal noong panahon ni Noynoy. Oh, bago qualified siya. Oh, sino pa? Si Larry Gadon, twice disbarred. Yung mga tumitira sa Korte Suprema. Yan, oo. Di ba? Si Laila de Lima. Talaga naman yan, si Laila de Lima hindi sumusunod sa Supreme Court yan. Di ba kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi, hindi sumusunod sa batas yan. Yung contempt order ng, yung TRO ng Supreme Court, hindi niya sinunod. Oh, alam na niyang may batas, hindi lamang sa Biblia, kundi sa mismong penal code natin sa pakikiapid. Nakiapid pa siya. Hindi sumusunod sa batas yan. Oh. Di ba, nakikipagkantahan siya sa mga sinasabing drug lords doon sa Bilibid. Oh, iyan ang mga tumitira. Oh, tumira sa Supreme Court. Mali daw. Baka ko sabi, mali ako, sorry. Ngayon naman, tinatakot yung mga taga-Korte Suprema. Impeach daw, impeach. Oh, dapat to, nakokontempt na rin eh. Sumusobra na itong mga to. Ito namang IBP, gumawa ng statement, malasado. And what do you expect from a politicized IBP? Si Franklin Drilon, overreach ng overreach. Si Franklin Drilon, dyan nasira ang IBP, umpisa sa kanya. Sapagkat nung lumaban, ito fact check nyo, wala tong libel, wala tong marites. Nasa records yan lahat. Nung yung asawa ni Frank Drilon na pumanaw na si Violeta ay gustong magpangulo ng IBP, National President, ginamit ni Frank Drilon lahat ng mga facilities ng kanyang ahensya nung siya ay cabinet member para maipanalo yung kanyang asawa. Totoo yan, di chismis yan. Desisyon niya ng Korte Suprema. Kaya't sa sobrang kagarapalan ng ginawa ni Frank Drilon, pinawalang bisa ng Korte Suprema yung eleksyon ng kanyang asawa. Kasi hindi ito dapat gano'n ang IBP, hindi na mamulitika, hindi nangangampanya. Ngayon, politicized eh. Bakit ba pinag-aagawan yan ng isang faction ng mga abogado yung IBP? Kasi may isang boto yan sa mga gustong maging huwes. No, it becomes a tool for influence peddling. May utang na loob sa'yo yung mga magiging justice, etc. Oh, di ba? Oh, di ba yung si Cayosa at saka yung mga kasama niya noon, inireklamo ko sa Korte Suprema, nandun pending. Pending pa rin. Pinaimbestigahan yung paggamit ng IBP building para sa isang press conference na political in nature, yung kay Bicoy. Oh, di ba? Oh. Yun na. Bira, oh. Yun ang reason kung bakit gusto nila impeachment, kasi alam nila nakatutok ang mga sasabihin nila roon, katulad ng mga kasinungalingang sinabi nila kay Rene Corona, ay tinataya nila na masisira si Sara Duterte. That is the only reason. May isa pang reason, siyempre. Opo. May isa pang reason. Ang laki ng ginastos nila para mapapirma yung mga tao eh. Ang laki, O, no? dalawang reason. Ang laki ng bigay. Pero the primary reason is, yun nga, gusto nila makaladkad sa putikan si Sara Duterte. Gagamitin nilang bully pulpit yon, magbibigay ng mga ebidensya. Alam mo naman, may mga tao na pagka nakita nila, bagamat hindi totoo, akala nila totoo na. O, case in point, yung kliyente ko, si Jimmy Paule, fertilizer fund scam. Kung mura-murahin ni Gordon doon sa hearing ng Senado nung sa fertilizer fund scam, ay siya daw ang mastermind, etc. Daang-daang milyon daw ang kinita ng kliyente ko. Dinimanda sa Sandigan Bayan, sa tunay na korte. Anong nangyari? Absuelto. Walang kasalanan. Si Renato Corona, di ba? Binigyan pa ng mga benefits, pensyon, yung kanyang byuda. Bakit? Kasi hindi naman napatunayan doon sa impeachment na may kasalanan siya criminally. Politika yan eh. Pupolitikahin lang nila yan. Kaya gusto nila impeachment. Yung mga rules on evidence, kahit chismis, kahit sinong paupuin nila roon, maririnig, aakalain ng iba, totoo, bago.
yung mga hawak nilang media, ipe-play up na yan. Bago ichuchuchuan na nila yan. Yun ang reason. Kasi kung 26 pa yung sinabi ng Supreme Court, malapit ng 2028 noon dadaan pa yun sa proseso. Oh. At ayaw nila yung nilagay na proseso ng Korte Suprema. Kasi kasi magiging mas mahirap sa kanilang magpa-impeach. Gusto nila, inire-railroad nila eh. Gusto nila, ito impeachment, pirmahan nyo, sige, i-transmit natin sa Senate. Yun ang gusto nila, walang due process. Bago may isang kengkoy pa sabi, ang due process daw para sa mga private citizen. Accountability ang para sa mga opisyal. Ng teteng. Lahat po ng tao, applicable yung due process clause. At para doon sa mga nagsasabing gumawa daw ng bagong batas, ang Korte Suprema dapat daw nag-interpret lang. Alam nyo, ang basis of judicial power in our Constitution is the landmark case sa Amerika na tinatawag ng Marbury versus Madison. Tinuturo po yan first year, first sem. It is ineluctably, ito, direct quotation to, it is ineluctably the power and the duty of the courts to say what the law is. Ang korte, batas, anong interpretasyon ng batas na yan, ang korte ang gagawa. Pag in-interpret na nila yung batas, yun na ang batas. Because according to our civil code, decisions of the Supreme Court are part of the law of the land. Yun lang po, napakasimple. Nilaloko nyo pa ang taong bayan.